Kabanata 111. 1,000 lalaki. Ang mga titig ng mga lalaking ito ay halatang puno ng pananabik. Pagkatapos ng isang tawag ni Drake, agad na kumilos ang lahat ng mob boss sa ilalim niya. Sa isang iglap, ang buong Con City ay nagkagulo. Sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono, nakipag-ugnayan ang mga mob boss na ito sa kanilang mga nasasakupan, na nakipag-ugnayan naman sa sarili nilang mga nasasakupan. Alam ng Diyos kung gaano karaming tao ang nagngangalit ngayon sa Starlight Amusement Park. Hindi lamang sila nagsasagawa ng mga utos mula sa kani-kanilang mga boss, ngunit ang pangunahing punto ay nag-alok din si Drake ng $10 milyong na pabuyan noong siya ay unang tumawag. Kung sino ang unang nakarating sa Starlight Amusement Park ay makakakuha ng $10 milyong. Kung kaya nilang iligtas si Miss Zia, $1 billion ang gantimpala. Ang tukso ng pera ay nalampasan na ngayon ng 1 milya ang katapatan ng isang subordinate sa kanyang amo. Ngayon, hindi lang ang mga subordinate ng mga amo sa ilalim ni Drake ang gumagawa nito. Maging ang mga normal na mamamayan na walang kinalaman sa underground na lipunan ay sumusugod na parang walang kinakatakutan. Napatulala ang grupo sa labas ng maliit na gusali nang makita nila ito. Hindi nila akalain na may mga taong ganoon sa Con City na magiging matapang na hawakan sila. Dumadagandong ang grupo habang papunta sila, ang lakas ng loob nyo. How dare you hit our men? Do you guys know who we are? Huminga ng malamig na tawa ang mga bagong dating. I don't care who you guys are. Nasaan si Miss Zie? Ilabas mo siya ngayon o patay kayong lahat. Nagtawanan ng mga nasasakupan ng pamilya Hill. Itong mga tao dito ay malakas na nontog ang ulo nila sa pinto. Dahil hindi sila nakikinig, hinayaan nilang magsalita ang kanilang mga kamao. Agad na sumiklab ang away sa pagitan ng dalawang paksayon. Ang mga nasasakupan ng pamilya Hill ay pawang mga profesional na hitmen na may kakilakilabot na mga kasanayan. Ilang galaw lang ay inilabas na nila ang mga bagong dating. Nang malapit na silang matuwa at mag-iiwan ng ilang mapagmataas na deklarasyon, isang malakas na tunog ng mga makina ng sasakyan ang maririnig mula sa pasukan ng amusement park. Ang sumunod na eksena ay hinding-hindi nila malilimutan. Paulit-ulit na sumusulpot ang iba't ibang uri ng sasakyan sa pasukan ng amusement park. May mga mamahaling sasakyan, mga normal na SUV, at kahit na iba't ibang uri ng motorsiklo at scooter. Lahat sila ay pinagsama-samang parang grupo ng mga balang. Nagsimulang manginig ang lupa na parang lindol. Pagkatapos noon, maraming tao ang bumaba sa mga sasakyang ito at humakbang patungo sa amusement park. Ito, ano itong sitwasyon? Gulat na magsalita ang mga tauhan ni Chris. Sa sandaling iyon, mayroong hindi bababa sa 500 tao sa labas ng amusement park at ang mga bilang ay mabilis pa ring tumataas. Walang mga salita upang ilarawan kung ano ang nararamdaman ng mga lalaki ni Chris ngayon. Habang kaharap nila ang itim na masa na rumaragasang papasok, ang kalangitan ay biglang natakpan ng isang malaki at madilim na ulap. Boom! Tinuntok ng isang lalaki ang isa sa mga nasasakupan ni Chris, pinalipad siya, at pagkatapos ay sinunggaban sa leeg ang isa pang tauhan ni Chris. Nakapagtataka, ito ay si Zachary Smith, ang presidente ng Smith Group. Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay hindi dapat basta-basta. Spill, nasaan si Sister-in-law Summers? Sister-in-law Summers. Sino si Sister-in-law Summers? Natulala ang mga tauhan ni Chris. Muling umalangaw-ngaw ang kaguluhan sa likuran nila. Isang kotse ang mabilis na umaandar na parang isang mabangis na kabayo. Mabilis na gumawa ng paraan ng mga tao sa harapan para huminto ito sa tabi ni Zachary. Pagsipa ng pinto ay bumukas si Tyr sa sasakyan. Si Zachary ang unang bumati kay Tyr ng may paggalang, Kuya Tyr. Nasaan si Winifred Zie? Tanong ni Tyr sa malamig na tono. Natakot ang mga lalaki ni Chris at walang malay na sumagot sa pinakaloob na silid sa ikalawang palapag. Walang ibang salita, tumakbo si Tyr sa gusali. Mula sa likuran niya, tinanong ni Zachary, Kuya Tyr, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Ilibing mo sila. Noon lang, sa loob ng silid sa ikalawang palapag, walang ideya si Chris na siya ay nasa isang desperadong sitwasyon. Nagtanggal na siya ng damit at underwear na lang ang suot niya habang sinusubong niya si Winifred. Bam! Kasunod ng isang napakalaking tunog, ang pinto na nakalock mula sa loob ay bumukas. Maging ang metal lock ay lumabas. Laking gulat ni Chris, agad na napalingon si Tyr na nakatayo sa may pinto na duguan ang mga mata. Ulubi, ikaw. Bam! Bago pa matapos magsalita si Chris ay pinalipad siya ni Tyr ng may sipa.
Bumagsak si Chris sa pader at maraming bitek ang nabuo sa likod niya sa nabasag na pader. Sa paglabas ng dugo sa kanyang bibig, hinawakan niya ang kanyang tiyan at gumulong sa lupa sa sakit. Winifred, okay ka lang? Tanong ni Tyr, nagmamadaling lumapit kay Winifred. Salamat sa Diyos na kaya niya ito bago mangyari ang isang trahedya. Ang iniisip lang kung ano ang maaaring mangyari kung dumating siya makalipas ang 1 minuto o 2 ay sapat na upang matakot siya. Sa pagkakataong iyon, parang nananaginip si Winifred. Hindi niya akalain na darating talaga si Tyr para iligtas siya. Sa pinakamapanganib na sandali, nagpakita siya sa harap niya na parang isang Diyos. Agad na bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata nang walang kontrol. Hinawakan siya ni Tyr sa kanyang mga braso na namumula ang mga mata. It's okay, Winifred. With me here, no one can harm you. Kung sino man ang may puka na nasaktan ka, I'll make them pay a dear price. Marahang pinunasan ni Tyr ang mga luha sa gilid ng mata ni Winifred. Nagtagal siya bago tuluyang kumalma. Akay-akay si Winifred palabas ng kwarto, nadatnan ni Tyr si Zachary na nakabantay na may kasamang ilang lalaki. Alagaan mo ang asawa ko. Inabot ni Tyr si Winifred kay Zachary at saka bumalik sa kwarto. Sumara ang pinto sa likuran niya at ang temperatura sa silid ay agad na naging malamig. Humihikbi pa rin si Chris sa isang sulok habang hawak ang tiyan. Nakakatakot para sa kanya ang sipa na iyon mula kay Tyr. Nagtagal si Chris bago bumuti ang pakiramdam. Tumangala siya kay Tyr na may takot sa mga mata. Hindi niya alam na ang pulubing ito ay magkakaroon ng ganoong nakakatakot na lakas. Don't you dare do anything. I'm the Hill family's young master. If you touch me, hinding-hindi ka bibitawan ng pamilya Hill natin. Ramdam ni Chris ang panginginig ng kanyang katawan. Masyadong nakakatakot ang lalaking nasa harapan niya. Sa pagtayo pa lang, sapat na ang aura ni Tyr para magpadala ng panginginig sa gulugan ni Chris. Parang isang demonyong galing sa impyerno ang nakatayo sa harapan niya. Tyr spoke with his tone reaching a freezing point. I already warned you before that if you continue to pester Winifred, I will make you pay. Agad na nanlaki ang mata ni Chris. Tyr Summers, my dad is Carl Hills. My uncle is Karen Zachary. If you kill me, the Hill family. Bago pa matapos si Chris ay napahawak si Tyr sa kanyang lalamunan ng bangis at kalupitan ng bumungad sa mga mata ni Tyr. Napakatagal na panahon na mula nang maramdaman niya ang galit nito. Huwag kang mag-alala, tiyak na hindi kita papatayin. Pero gagawin kong mas masahol pa sa impyerno ang buhay mo. Sa 10,000 ulit. Kabanata 112. Coming clean. Basag. Umalangaw-ngaw mula sa silid ang mga tunog ng pagbitak ng buto. Kasunod nito ay ang naghi-hysterical na iyak ni Chris. Halos 5 minutong binali ni Tyr ang bawat buto sa katawan ni Chris. Mula itaas hanggang paa, maliban sa kanyang ulo, binasag ni Tyr ang bawat buto sa kanyang katawan. Ito ay isang kasanayan na tanging isang master sa bone structure tulad ni Tyr ang makakagawa. Maaaring pinatay ng ibang mga eksperto si Chris sa proseso. Sa sandaling ito, si Chris ay nakahiga sa lupa na parang isang tumpok ng putik. Bakas lang sa mga mata niya ang takot. Kitang-kita niya ang kanyang katawan, ngunit wala na siyang maramdaman. Bawat buto sa kanyang katawan ay nabali, nadurog-durog. Kahit isang milagrong doktor ay hindi siya mapagaling. Siya ay tapos na para sa, at ito ay mas masahol pa kaysa sa pagiging nakoma. Walang malay ang mga pasyenteng na comatose kaya wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa kanila, ngunit sa kaso ni Chris, gumagana pa rin ang utak niya at nandito pa rin ang kanyang sentido. Ang katawan niya lang ang nawala ng pakiramdam. Sa ngayon, parang ulo lang ang natitira ni Chris. Isang ulo na puno ng lubos na kawalan ng pag-asa. Samantala, natigilan si Winifred nang makita ang napakalaking grupo ng mga tao sa labas ng gusali. Sina Drake, Jade, Henry, at ang iba pang mga kilalang tao ng Con City ay agad na sumugod sa kanya. Bakas sa mukha ng lahat ang pag-aalala. Miss Zie, okay ka lang. Kulat na napatingin sa kanila si Winifred. Ang bawat isa sa mga taong ito ay mga nangungunang elite sa Con City. Bakit sila nandito? At hindi iyon ang pinaka nakakagulat na bahagi. Ang pinaka hindi makapaniwala kay Winifred ay ang malaking grupo ng mga tao na nakatayo sa likod ni Drake at ng iba pa. Sa isang sulyap, hindi niya makita ang dulo ng grupong ito ng siksikan ng mga tao. Parang nawawala si Winifred. Bakit nandito ang mga taong ito? Nandito ba sila para iligtas siya? At sino ang tumawag sa kanila dito?
Mula sa mga ekspresyon at tono ni Drake at ng grupo, walang hanggan na paggalang lamang ang nakikita ni Winifred. Ngunit bakit nila ipinakita ang kanyang paggalang? Tinawag ko ang mga taong ito dito. Sa ngayon, tapos na si Tyr sa pag-aalaga kay Chris at nakalabas na ng building. Lumapit siya kay Winifred at hinawakan ang kamay nito. Let's go? Ipapaliwanag ko sa'yo sa bahay. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, may mga bagay na hindi na kayang itago ni Tyr kahit na gusto niya. Dahil iyon ang nangyari, mas mabuting maglinis ng buong puso. Kung tungkol sa kung gaano siya dapat maging malinis, kailangan pa ni Tyr na malaman ito. Parang robot si Winifred, hakbang-hakbang palabas ng amusement park habang hawak ang kamay ni Tyr. Dapat marunong mag-alaga si Drake sa iba. Nakalimutan pa nga ni Winifred kung paano siya nakauwi. Blanco ang isip niya habang nakatitig kay Tyr. Bigla niyang nakitang hindi pamilyar ang lalaking ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagtanong siya, Tyr, sino ka ba talaga? Natapos na rin si Tyr sa paghahanda ng paliwanag niya. Just like you've seen, I'm no longer a pulubi. Drake, Zachary, Jade, and all those people are my subordinate. Tapat na ang dalawang simpleng pangungusap para hindi makapagsalita si Winifred. Kung sinabi sa kanya ito ni Tyr dati, iisipin niyang nagbibiro ito. Ngunit ngayon, hindi na siya naglakas loob na mag-isip ng ganoon dahil nakita na niya ng sarili niyang mga mata ang patunay. Mayaman ako. Mas mayaman pa sa inakala mong makajos na tycoon. Simula nang bumalik ako para hanapin ka, ako na ang nagayos ng merchant investment event sa city center. Kumastos ako ng 80 milyon para bilhin ang Angel's Heart. Ang seremonya ng kasal sa Castle in the Sky ay nangyari hindi dahil may utang si Drake sa akin. Ngunit dahil ako ang makajos na tycoon na gumastos ng 10 bilyon para bilhin ang sentro ng lungsod na gustong pumirma sa kontrata sa iyo. Pinahiram ka ng PNB Bank ng 1 bilyon dahil sa akin malaking pagbabago sa ugali sa akin dahil kinoronahan ako ng Riverville City Alliance bilang hari nila. Ako rin ang tumawag sa mga taong iyon. Habang lumalabas sa bibig ni Tyr ang sunod-sunod na paliwanag, ang unang pagkabigla ni Winifred ay nauwi sa walang hanggan na takot. Nakakatakot ito. Ito ay sobrang nakakatakot. Nahirapan siyang tanggapin ang katotohanan ito kaya medyo nanginginig na siya. Tyr, napakalakas mo ngayon, bakit? Ang ibig mo bang sabihin, bakit ako bumalik para hanapin ka? Ngumiti si Tyr. Winifred, noong gabing nagkaroon ako ng pangyayaring iyon sa iyo, wala ako. Isa lamang akong inabando ng bata na itinapon ng aking pamilya. Isang pulubi na walang-wala. Pero handa kang maghintay ng 6 na taon. Para sa akin, at nanganak pa sa akin ng isang anak na babae, paanong hindi ako babalik at pakasalan ng isang napakagandang babae na tulad mo? Dahil dito, huminga ng malalim si Tyr. Sa totoo lang, gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol sa aking pagkakakilanlan noong una akong bumalik ngunit walang sino man sa inyo ang maniniwala sa akin. Pagkatapos noon, nag-alala ako na hindi mo ito mahawakan kaya't binalak kong itago ito pansamantala. Pero ngayon, ayoko nang itago. Napatulala si Winifred kay Tyr, saglit na hindi alam ang sasabihin. Patuloy ni Tyr, at Rain, I have an Evans career identity and background. Do you want to hear it? Regal Palace ba ito? Tanong ni Winifred. Tama. Gusto mo bang malaman kung anong klaseng pag-iral ang City of Regal Palace? Ayokong malaman, sabi ni Winifred, tinatanggihan si Tyr. Because this is already scary enough. Let me digest this first. Sige, kapag gusto mong marinig ang tungkol dito, sasabihin ko sa iyo. Hinawakan ni Tyr si Winifred ng mahigpit na yakap, she didn't resist this time. Kahit gaano karami ang isda sa dagat, ikaw lang ang mamahalin ko, Winifred Zia. Sa kanyang mga bisig, umiiyak na si Winifred. Samantala, sa isang ospital. Sino te? Sinong may gawa nito? Sinong gumawa nito sa anak ko? Si Carl Hill ay isang hindi magagapi na tao na nakakita. Walang iba kundi ang kaluwalhatian sa nakalipas na ilang taon at napakahusay sa industriya ng real estate ng Con City. Kasalukuyan siyang galit na parang baliw na leon habang tinitingnan ang kanyang anak na nakahiga sa may sakit, halos buhay na. Galit na galit si Carl. Isang veteranong orthopedic na doktor na may malalim na karanasan ang nagsasagawa ng full body examination kay Chris. Nang matapos siya ay sumimangot siya ng mariin. Kamusta ang anak ko? Maliligtas ba siya? Magiging mahirap kahit para sa mga Diyos. Umiling ang matandang doktor. Mas mahirap para sa kanya ang maging buhay ngayon.
Mahirap paniwalaan na mayroon talagang isang tao sa mundong ito na maaaring makapinsala sa Young Master sa ganitong lawak. Ang kanyang mga buto ay nabali, ngunit ang kanyang mga organo ay hindi nasira. Ito ay malinaw na ginawa upang gawin ang buhay ng Young Master ay isang buhay na impyerno. Tiraka, galit na sinipa ni Carl ang matandang doktor. Kinuha kita para iligtas ang anak ko, hindi para purihin mo kung gaano kagaling ang ibang tao. Maya-maya, pumasok ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng suit. Naglalabas siya ng masamang aura. Kasunod niya ang isang lalaking mahaba ang buhok na may masamang anyo. Ang lalaking nakasuot ay si Kerim Zachary, habang ang mahabang buhok ay si Sam Yeager, ang numero 1 hitman ni Kerim. Nang makita niyang halos wala ng buhay si Chris sa sickbed, nag-pop up ang mga ugat sa noo ni Kerim. Bro-in-law, sinong bumugbog kay Chris ng ganito? Ewan ko. Kanina lang may dumaan at hinagi si Chrissy sa may pintuan namin. Hindi ko alam kung anong nangyari. Lagi kong sinasabi sa kanya na huwag mag-provoke ng kahit sino sa labas, pero parang may nakilala siyang isang kakila-kilabot na figure. Medyo tumanda na si Carl bigla. Baka sa tono niya ang pagsisisi. Sobrang spoiled niya sa anak kaya nangyari ang trahedyang ito ngayon. Si Chris lang ang anak niya. Ipaalam ba natin kay Charlotte? Tanong ni Kerim. Hindi, siguradong hindi. Mabilis na ikinaway ni Carl ang kanyang kamay. Bago pa ito maimbestigahan ng maigi, hindi na natin maipapaalam kay Charlotte. Kapag nalaman ni Charlotte na naglalako si Chrissy sa likod niya, magkakagulo ang pamilya natin sa Hill. Kerim. Kumuha ka kaagad ng mag-iimbestiga dito, gusto ko para malaman ang buong kwento ng detalyado kahit sino pa ang nanakit sa Chrissy ko sa ganitong paraan, papatayin ko ang buong pamilya nila. Oo. Kabanata 113. Ihagis siya. Pagkaalis ni Kerim, nakailang tawag siya sa telepono. Makalipas ang kalahating oras, bumalik ang unang tawag. Master Kerim, nalaman namin na ang Young Master ay nakikipag-usap sa isang tinatawag na Iris Zia nitong mga nakaraang araw. Baka may kinalaman ng insidenteng ito sa Young Master dito kay Iris Zia. Iris Zia. Natigilan si Kerim. Parang pamilyar ang pangalan. Iris Zia from the Zia family. The other party confirmed, yes. Yung Zia family na muntik nang maging in-laws sa Hill family 6 years ago. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Kerim. Dalhin mo sa akin si Iris Zia, ngayon na. Oo, Master Kerim. Samantala, sa mansion ng pamilya Zia. Nang makitang maganda ang mood ni Iris, ngumiti si Lillian at nagtanong, Iris, mukhang masaya ka. Nakahanap ka ba ng kayamanan? Haha, yeah. Nakahanap ako ng kayamanan. Hindi man lang makahanap ng kayamanan ay nakadarama ng ganito kasaya si Iris. Dahil ngayon, personal niyang itinulak si Winifred sa bangin. Sa kanyang ulong personalidad, baka tumalon pa ang dalaga sa isang gusali matapos ipahiya ni Chris. Gustong-gusto ni Iris na makita si Winifred na namamatay sa isang trahedya at ang kanyang hiling ay maaaring matupad sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, inakala na lang ng ibang miyembro ng pamilya Zia na masaya si Iris dahil kay Chris. Iris, mukhang magkasundo kayo ni Young Master Hill. Kailan ba kayo mag-aaway? Tanong ni Jackson. Bumilis ang tibok ng puso ni Iris. Engaged. Anong klaseng biro iyon? Siya ay higit sa lahat, isang laruan lamang para kay Chris. Pero hinding-hindi masabi ni Iris sa kanila ang totoo, kaya ang sagot niya, kakakilala lang namin. Hindi ba masyadong mabilis iyon? Tama. Medyo mabilis iyon. Tawa ng tawa si Jackson. Pero sandali na lang. Ang buong pamilya Zia ay napuno na ngayon ng kagalakan. Pinaplano pa nga nila kung paano sila aabot sa mas mataas na taas kapag opisyal na silang nakadikit sa isang piling pamilya tulad ng Hills. Maya-maya lang, isang grupo ng mga mabangis na lalaki ang pumasok sa mansyon ng Zia. Ang lalaking namumuno sa grupo ay tinawag na Gus Jeffert, isang nangungunang general sa ilalim ng Kerim. Nagulat ang pamilya Zia nang makita ang isang grupo ng mga nananakot at matipunong lalaki na pumapasok sa kanilang bahay. Sino kayo? We're from the Hill family. Sino si Iris Zia? Pumunta ba ang pamilya Hill para kay Iris? Sa isang iglap, ang gulat sa mukha ng lahat ay napalitan ng tuwa. Ang pamilya Hill ay nagpadala ng mga tao sa lalong madaling panahon. Nandito ba sila para maghatid ng mga regalo sa kasal? Sina Lillian at Jackson ang unang bumati sa kanila. So, you're from the Hill family.
Are you guys here to deliver a marriage proposal to our family? Mukhang natuwa rin si George. Iris, bakit ka nakatayo dyan? Pilasan mo at batiin mo ang mga bisita natin. Hindi ko alam na napakabilis mong umunlad kasama si Young Master Hill. Nakaugat si Iris sa lupa, mukhang gulat na gulat at gulong-gulo ang isip. Ipinadala ba talaga ni Chris ang mga taong ito dito para mag-propose ng kasal? Totoo ba ito? Hindi kaya nagbago ang isip ni Chris tungkol sa kanya pagkatapos nitong tulungan siya ngayon? Habang tulala pa rin si Iris, pumunta na si George kay Gus. Halika, maupo ka. Dapat nasa labas ang mga redyalong kasal, di ba? Kukuha ako ng maghahatid sa kanila. Pasensya na sa marami sa inyo. Tinitigan ni Gus at ng kanyang mga tauhan si George na parang tulala bago siya itinulak palayo. Ano ka ba, matanda? Sino ang nandito para mag-propose ng kasal sa pamilya Zia? Alisin mo si Iris Zia. Matapos makumpirma kung sino si Iris Zia, brutal na dinakip siya ng grupo ng mga nakakatakot na lalaki at dinala siya. Bago sila umalis, sinabihan ni Gus ang pamilya Zia ng may pananakot, you guys better be mentally prepared. Wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Ano? Ang mga miyembro ng pamilya Zia ay na-freeze sa lugar. Bagamat wala silang ideya kung ano ang nangyari, naramdaman nila ang isang alon ng napipintong sakuna para sa kanila. Makalipas ang 20 minuto. Sa ibabaw ng isang hindi nakatira at abandonadong gusali, ang simoy ng hangin sa gabi ay humihip ng mahina at ang buwan sa kalangitan ay puno kahit na tinina ng isang pahiwatig ng pulang-pula. Nakaupo si Kerim sa isang upuan at sa likod niya ay nakatayo si Sam para siyang multo na humahampas sa hangin. Si Iris ay dinala sa bubong ni Gus at ng kanyang mga tauhan. Kasalukuyan siyang takot na takot at walang ideya kung ano ang nangyayari. Lumuhod. Angal ni Gus. Agad na napaluhod ang isang takot na si Iris. Nanginginig ang kanyang katawan at puno ng takot ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Kerim. Sinong lumungpo sa pamangkin ko, Chris Hill? Tapat na ang pangungusap na iyon para matakot ang kaluluwa ni Iris sa kanyang katawan. Napilayan si Chris. Paano naging posible iyon? Sa isang iglap, hindi napigilan ni Iris ang sarili. Tinampal ng malakas ni Gus si Iris sa mukha at umungol, may itatanong sa iyo si Master Kerim. Ay, hindi ko alam. Bam! Tinipa ni Gus si Iris sa lupa, dahilan para tumalsik siya ng isang subo ng dugo. Winifred Zia. Dapat si Winifred Zia. Napabuntong hininga siya. Winifred Zia. Biglang napatayo si Kerim sa kanyang upuan. Lumapit siya kay Iris at hinayla ito sa buhok nito. Yung Winifred Zia na engaged na kay Chris 6 years ago. Tama. Siya iyon. Dapat siya iyon. Sinusubukan ni Young Master Hill na makipagkasundo sa kanya dahil sa kabaitan ng kanyang puso, ngunit ang tao na iyon ay talagang gumamit ng makamandag na taktika para harapin siya. Wala itong kinalaman. Kasama ko ang lahat ng iyon, si Winifred Zia, bukod sa kanya, nandoon din ang pulubi niyang asawa, si Pierce Summers. Itinulak si Iris palayo, bumalik si Kerim sa kanyang upuan. Gumawa siya ng ilang iba pang mga tawag sa telepono upang partikular na maimbestigahan sina Winifred at Pierre. Hindi nagtagal, ibinalik ng kanyang nasasakupan ang kanyang tawag na may mga sagot. Mas maaga sa hapong iyon, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa loob ng lungsod ng Cannes. Lahat ng mga komunidad mula sa ilalim ng lupa at sa itaas ng lupa, na may kabuuang 1,000 lalaki, ay sumugod sa Starlight Amusement Park sa ilalim ng pamumuno ng pinakamayamang tao sa lungsod, si Drake Tucker. Ang layunin nila doon ay iligtas si Winifred. Kasabay nito, nalaman din ang mga bagay sa pagitan ni Iris at Chris. Ginamit ni Iris ang kanyang koneksyon kay Winifred para tulungan si Chris na maakit siya sa Starlight Amusement Park at iyon ang naging sanhi ng malaking kaguluhan sa Cannes City. Nagresulta ito sa matinding pagkapilayan ni Chris ni Tyr upang ang kanyang buhay ay maging isang buhay na impyerno. Nang malaman niya ang buong sitwasyon, sinira ni Kerim ang kanyang telepono sa lupa dahil sa galit. Tinitigan niya ng masama si Iris na nanginginig sa takot. Bakit si Chris ang niligawan mo? At bakit si Chris ang ginamit ng pamilya Zia? Iris was scared out of her wits and quickly denied, mahal ko talaga si Young Master Hill, hindi ko siya ginamit. You have conflicts with Winifred, so you tried to use Chris to destroy her, di ba? Iris Zia, don't think that I haven't got any idea are your schemes. My intel is never wrong. Your Zia ginamit din ng pamilya si Chris upang tumulong sa pagresolba ng isang emergency, hindi ba't sinusubukan ninyong makipag-ugnay sa pamilya ng Hill?
Nag-uumapo ang mga ugat ni Kerim sa galit. Tinipa niya si Iris sa tiyan niya. Sumigaw si Iris sa sakit, mukhang sobrang bogbog. Pagkatapos magsindi ng tabako at kumuha ng mahabang draw, sumulyap si Kerim kay Iris sa katumangala sa bahagyang pulang-pula na buwan. Isang malamig na pagpatay na layunin ang lumabas sa kanyang katawan. Ihulog mo siya. Ang gayong simpleng pangungusap ay parang death knell ng Grim Reaper na agad na hinatulan si Iris ng kamatayan. Nininigas ang takot ni Iris. Tigas at ang kanyang mga tauhan ay humarap sa kanya, hila-hila siya sa gilid ng bubong na parang patay na aso. Siya ay patuloy na sumisigaw at nagpupumiglas, ngunit ito ay walang saysay. Lalong lumakas ang ihip ng hangin, ginulo ang buhok ni Iris. Puno ng takot at kawalan ng pag-asa ang mukha niya. Eve-ho! Isang malaking puwersa ang nagpatalsik kay Iris palabas ng rooftop. Mula sa taas ng siyam na palapag, sa loob lamang ng 3 segundo, bumagsak siya hanggang sa napakabilis ng kidlat. Bam! Dilat ang kanyang mga mata habang hindi gumagalaw sa sahig na semento. Nabahira ng sariwang dugo ang isang malaking bahagi ng sahig. Ilang oras lang ang nakalipas, nai-imagine niya pa rin kung gaano kaawa-awa ang itsura ni Winifred kapag nagpakamatay siya. Hindi akalain ni Iris na ang kalunos-lunos na wakas na ito ang sasapit sa kanya. Kabanata 114. Patay na si Iris. Patay na si Iris. Ito ang naging wakas ng makamandag na babae na patuloy na lumalaban kay Winifred. Sa rooftop, walang bakas ng emosyon sa mukha ni Kerim. Ito ay isang bagay na hindi niya mabilang na beses na ginawa sa nakalipas na ilang taon. Kinuha niya ang kanyang telepono, tinawagan niya si Carl at ipinaliwanag sa kanya ang buong sitwasyon. Matapos marinig ang buong kwento, nagalit din si Carl. Be it the Z family or that dear Summers, I want them all dead. Ang kanyang anak na nagtatapos sa ganitong paraan ay nagpawalang bisa kay Carl. Gayunpaman, pinanatili pa rin ni Kerim ang kanyang kalmado. Bro-in-law, naalagaan ko na si Iris Zia. Ngayon, ipapabangkarote natin ang pamilya Zia at itataboy natin sila palabas ng syudad. Titir at Winifred, ipaubaya mo sila sa akin. Bibigyan kita ng isang kasiya siyang pagtatapos. Ani Kerim, na nagpapaliwanag ng kanyang intensyon. Sa kanyang posisyon, madaling pumatay ng isang tao o dalawa, ngunit ang masaker ang isang buong pamilya ay lubos na imposible. Ang pamilya ng Hill ay maaaring magdusa sa mga kahihinatnan sa halip. Kaya naman, binigyan ni Kerim si Carl ng isang matinong proposal. Sa kabilang dulo, huminga ng malalim si Carl. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay sinabi niya, kailangan nilang magbayad. Magbayad ng pinakamalaking halaga. Isa pang bagay, ang bagay na ito ay dapat asikasuhin sa pinakamaikling panahon at hinding-hindi malalaman ni Charlotte. Tungkol sa pinsala ni Chrissy, kailangan nating maghanap ng makatwirang dahilan para sabihin kay Charlotte. Naiintindihan ko. Pagkatapos ibaba ang tawag, umalis si Kerim sa rooftop kasama sina Sam, Gus, at ang kanyang mga kampon. Kailangan mo bang hulihin ko ang Dear Summers na iyon na lumumpo sa Young Master? Tanong ni Sam. Hindi lang siya mukhang multo, pati ang kanyang aura at boses ay kasing dilim at nakakatakot. Hindi mo na kailangang makisali dito, sagot ni Kerim. Agad siyang umiling at sinulyapan si Gus. Mabilis na sinabi ni Gus, magdadala ako ng ilang lalaki ngayon. Hindi, muling umiling si Kerim. Huwag mo nang hanapin si Dear Summers ngayon. Makipag-ugnayan ka agad kay Drake Tucker para sa akin. May nararamdaman ako tungkol sa buong bagay na ito, kaya kailangan muna nating makakuha ng ilang paglilinaw. Sa private room ng isang restaurant, kasalukuyang kausap ni Drake si Tyr gamit ang phone na hawak niya. Kuya Tyr, parang sabi mo from the start the Hill family has contacted me. Ang gumawa nun ay si Kerim Zachary, and I'm about to meet him now. Kuya Tyr, why don't I get Zachary para ayusin ang ilang mga lalaki na direktang alagaan si Kerim? Damaloy ang mahinahong boses ni Tyr mula sa kabilang dulo ng tawag, legal na kayong mga negosyante ngayon ni Zachary. Hindi kayo mananalo laban kay Kerim. Pagdating niya, sabihin mo lang sa kanya na tinulungan mo kami dahil ang sentro ng lungsod mo ay may mahahalagang negosyo sa amin. Potterfield Group, hindi mo na kailangang mag-abala tungkol sa anumang bagay pagkatapos nito. Bumilis ang tibok ng puso ni Drake. Kuya Tyr, hindi mo ba talaga kailangan ng tulong namin? Just ask Kerim to bring some men over to Autumnfield Group tomorrow. Sabihin mo sa kanya na hihintayin ko siya doon. Pagkasabi noon ay agad na ibinaba ni Tyr ang telepono.
Maya-maya matapos ang tawag, itinulak ni Kerim ang pinto at pumasok, kasama si Sam na sumunod malapit sa kanya. Bagamat hindi mula sa iisang lupon sina Kerim at Drake, pareho silang mga elite na dignitaryo sa Con City. Sa kanilang katanyagan at prestihiyo, natural silang magkakilala. Nang makapasok si Kerim, hindi tumayo si Drake, bagkus ay nagpatuloy siya sa pag-upo habang umiinom ng kanyang tsaa. Hindi nabalisa si Kerim dito. Hawak niya ang pinakamataas na posisyon sa underground society ng Con City, habang si Drake naman ang may pinakamataas na katayuan sa ibabaw ng lupa. Dahil nandito si Kerim para kondenahin siya, walang dahilan si Drake para tanggapin siya ng nakangiti. Sa likuran niya, hinailan ni Sam ang upuan ni Kerim para sa kanya, at umupo ang matanda. Ibinaba ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, tumingin si Drake kay Kerim. "Kuya Kerim, gusto mo bang uminom?" "Hindi ako nauuhaw." Sagot ni Kerim, bago dumiretso sa punto. "Mr. Tucker, sa palagay ko narinig mo na ang aking pamangkin ay brutal na inatake kahapon." "Oo, narinig ko." Umunat ang noo ni Kerim. "Narinig lang." Narinig ko nga ang nakakatakot na sigaw ni Chris, pero hindi ko nakita ng sarili kong mga mata ang nangyari, kaya oo, narinig ko lang." Lalong sumimangot si Kerim. "So, Mr. Tucker, hinayaan mo lang siyang magduse." Agad ding nagdilim ang ekspresyon ni Drake. "Miss Zia is our city center's biggest partner. Wala namang masama kung humingi ng tulong sa amin ang pamilya niya para mahanap siya pagkatapos niyang mawala, di ba? At saka, pagdating ng mga tauhan ko sa amusement park, hindi ko alam na ito pala na ang iyong pamangkin na umatake kay Miss Zia. Hindi mo ako masisisi dahil dito," malamig niyang sabi. Nagtipo ng maitim na ulap sa puso ni Kerim, ngunit hindi niya alam kung paano tutugon. May katuturan ng pangangatwiran ni Drake, kaya wala siyang paraan para makasagot. Si Tear Summers na iyon ay binasag ang bawat buto sa katawan ng aking pamangkin, napilayan siya, at ngayon ang kanyang buhay na namumuhay sa impyerno. Hindi hahayaan ng pamilya Hill na hindi malutas ang paghihiganting ito. "Mr. Tucker, pinaplano mo bang labanan ang aming pamilya ng Hill mula ngayon bilang mabuti?" Sabay inom ni Drake ng tsaa bago tumawa ng malakas. "Kuya Kerim, ano bang pinagsasabi mo? Business partner lang natin ang Autumn Field Group. Wala tayo sa stage kung saan tayo makikipagdigma sa pamilya mo sa Hill para lang sa kanila. Mula ngayon, pwede mo nang gawin kung ano ang gusto mo. Huwag mo akong isama dito." Unti-unting lumuwag ang pagkunot ng noo ni Kerim. "Ibig sabihin hindi ka nasasali sa mga darating. Bakit ako dapat?" Tumawa si Kerim at tumayo. Sumaludo kay Drake, sinabi niya, "Pasensya na kung naabala kita noon, Mr. Tucker." "Walang anuman." Final ika ni Drake si Kerim bago idinagdag, "Gayunpaman, hiniling sa akin ni Tear Summers na magpasa ng mensahe sa iyo, Kuya Kerim." "Anong mensahe?" Sabi niya, kung gusto ng pamilyang Hill na maghaiganti, hanapin mo na lang siya sa Autumn Field Group. Kahit gaano karaming lalaki ang dalhin mo, lahat sila ay papatayin niya. Pagkarinig nito, hindi lang kay Kerim, pati na rin ang mukha ni Sam ay agad na nagdilim. Napakaraming taon sa Con City ang lumipas nang walang sinumang nangahas na magpahayag ng gayong kabangisan sa kanila. "Ang galing." Kahanga-hanga. Ulalas ni Kerim. Then, "Mr. Tucker, please help me pass a message to Tear Summers as well." Ako, Kerim Zachary, wawakasan ang buong pamilya niya. Kasama si Sam, umalis si Kerim sa restaurant. Ang kanyang buong pagkatao ay naglalabas ng nakakapanghinayang mamamatay tao na aura. Sa nakalipas na ilang taon, ang pamilya Hill ay nakakakuha ng prestihiyo sa Con City, habang ang Kerim ay nagiging mas maimpluwensya sa underground na lipunan. Walang sino man ang nangahas na guluhin siya ng ganoon katagal. "Gusto mo bang i-trip ko?" tanong ni Sam. "Kailangan ba nating gumamit ng gelatin sa manok?" sagot ni Kerim. Kabanata 115. Nandito si Matthew Collins. Kinaumagahan, abala si Winifred sa Autumn Field Group gaya ng dati. Pagdating sa opisina, kinailangan niyang makipagkita sa maraming collaborator na nandoon para pag-usapan ang trabaho sa kanya. Sa kasalukuyang prestihiyo ng Autumn Field Group at ang mahusay na feedback na natanggap nila mula sa ilang batch ng mga damit na inilabas kamakailan, ang negosyo ay umuunlad. Ngayon, dumating si Tear sa opisina kasama si Winifred. Sa buong hapon, nakaupo siya sa opisina, umiinom ng tsaa habang naglalaro ng Sokoban sa kanyang telepono. Medyo naging boring na talaga.
Nag-download siya ng ilang laro ng Sokoban sa kanyang telepono, ngunit na-clear na ang lahat ng ito. Ito ay sobrang nakakainip. Naginat si Tyr bago bumangon para tumingin sa labas ng bintana. Nanatiling walang laman ang pasukan at hindi pa nagpapakita ang mga taong hinihintay niya. Hindi ito dapat mangyari. Nag-impatient si Tyr. Maya-maya lang, puminto ang isang inupahang sasakyan sa entrance ng Autumn Field Group. Bumukas ang pinto at lumabas ang dalawang matipunong binata. Nanlaki ang mga mata ni Tyr nang makita niya sila, bakit sila nandito. Sa pasukan ng kumpanya, sina Matthew at Stephen ay nakatingin sa gusali ng kumpanya na may malabong ngiti sa kanilang mga labi. Mukhang maganda ang takbo ng pinsan kong kapatid. Mukhang maganda ang kumpanyang ito, sabi ni Stephen. Matthew chimed in, this must be thanks to my master's efforts. Steffi, nandito ba talaga ang master ko? Tinulyapan ni Stephen si Matthew na may halong panghahamak. Personal na sinabi sa akin ni tita, so how can it be a lie? Pero Matthew, I think you have to be mentally prepared. Feeling ko hindi ka kukunin ni Tyr bilang disipulo niya. Hindi, tiyak na isasama niya ako, sabi ni Matthew na may kumpiyansa. At Steffi, kailangan mo ring maging alagad ni Tyr sa akin. Umalaklak si Stephen. Maganda kung posible iyon, ngunit kung hindi, hindi natin siya mapipilit. Naglakad ang dalawa patungo sa kumpanya, ngunit sa halip ay hinarang sila ng security guard nang makarating sa entrance. Sino kayo? Agad namang sumagot si Matthew, nandito kami para batiin ang aming amo. Napatulala ang security guard. Feeling helpless at Matthew's lack of common sense, Stephen hurriedly explained, my name is Stephen Cole, I'm the cousin brother of your President Zia. We're here for some business with her, can you let us through? Kapatid na pinsan ni President Zia. Ulit ng security guard, pinag-aaralan si Stephen. Ipakita sa akin ang iyong identification card para sa pagpaparehistro. Oo naman. Nang malapit nang ilabas ni na Stephen at Matthew ang kanilang mga identification card para sa pagpaparehistro, dalawang sasakyan ang mabilis na tumakbo at huminto sa pasukan. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan at tumalo ng mahigit 10 mukhang mabangis na lalaki na natatakpan ng mga tato na may hawak na arma sa kanilang mga kamay. Nangunguna si Gus Jefford. Anong ginagawa niyo? Agad na sumugod ang security guard sa entrance, ngunit sa isang iglap ay natamba ito ng bat ni Gus. Ang natitirang dalawang security guard ay hindi nang ahas gumawa ng ingay o huminga man lang ng malakas. Ang utos ni Master Kerim ay hulihin si Winifred Zia. Tila yan ang sinumang hamarang sa iyong daan. Oo. Ang grupo ay lumakad sa mga pintuan ng Autumn Field Group sa isang agresibong paraan. Gulat na gulat, si Stephen at Matthew ay nakatitig sa sitwasyon. Ano ang sinabi niya? Tanong ni Matthew kay Stephen. Hindi ko sila narinig ng malinaw, pero sa tingin ko ay binanggit nila ang pangalan ni Winifred. Nandito ba ang mga taong ito para istorbohin ang kumpanya ni Winifred? Habang si Stephen ay nagmumuni-muni pa rin, si Matthew ay pumunta kay Gus. Ang lalaking ito na may taas na 1.9 metro na may malalaking kalamnan sa matipunong figure ay nakatayong parang bundok sa harap ni Gus. Anong sinabi mo? Tanong ni Matthew. Napatulala si Gus. Bam! Walang pahabi, isang suntok ang dama po sa dibdib ni Gus. Ang suntok ay parang nabundol ng track. Lumipad pabalik si Gus at bumagsak ng malakas sa lupa. Hindi biro iyon. Ang suntok ni Matthew ay nagawang itulak ang 360 kilogram na iron sandbag ng kalahating metro, kaya hindi siya basta-basta. Nang makita ito ng mga kampa ni Gus, napatulala silang lahat. Saan nagmula ang halimaw na ito? Mula sa intel na natanggap nila, walang impormasyon tungkol sa isang katulad niya sa Autumn Field Group. Hackdown siya. Sa isang iglap, ang grupo ng malalaki at nagbabantang lalaki ay sumugod kay Matthew na umatungal sa kanila na parang isang na rhinocero. Sa isang suntok dito at doon, dalawang malalaking lalaki ang bumagsak sa lupa sa isang kisap mata. Noon, medyo tulala pa rin si Stephen. Bakit ang walang ingat na toro na ito ay nagsimulang lumaban ng random? Tsay! Pagkatapos mamantong hininga, tumakbo si Stephen at hinawakan ng isa sa malalaking lalaki sa kanyang palso. Kasunod ng isang malakas na kaluskos, napilipit ang braso ng malaking lalaki. Pagkatapos, sa isang malakas na suntok ay napaatras siya ng ilang hakbang. Mula sa isang militar na background, si Stephen ay may sariling kakayahan sa pakikipaglaban.
Kasama ang isang natural ipinanganak na brute tulad ni Matthew, ang dalawa ay madaling makapagpigil ng higit sa 10 sa mga lalaking ito sa isang maikling sandali. Gayunpaman, ito ay pansamantala lamang. Gaano man sila katigas, ang 10 laban sa dalawa ay sobra. Hindi nagtagal, si Stephen ay binugbog sa lupa ng 3 malalaking lalaki, habang si Matthew ay nalilito matapos mapalibutan ng malaking grupo. Bang! May hamampis sa likod ng ulo ni Matthew ng bat. Isang ordinaryong tao ang mahuhulog mula sa lakas ng bat, ngunit biglang lumingon si Matthew, pinandilatan ang lalaking nakatama sa kanya ng malapad at duguan ang mga mata. Ang kanyang tingin lamang ay sapat na upang takutin ang malaking lalaki sa panginginig. Nadulas ang bat sa kanyang kamay at nahulog sa lupa. Bam! Isang suntok ang nagpalipad sa kanya pabalik ng 3 metro. Ngunit bago pa mailabas ni Matthew ang pangalawang suntok, may ilan pang metal na batang hamampas sa kanyang ulo mula sa likuran. Tuluyan nang bumigay ang katawan ni Matthew at napaluhod siya sa malakas na kalabog. May hawak na talam si Gus habang galit na naglalakad. Hoy! Saan nanggaling ang taong ito? May death wish ka ba? Hayaan mo akong tuparin para sayo. Habang nagsasalita siya, itinaas ni Gus ang talam sa kanyang kamay, itinutok ito sa ulo ni Matthew. Si Gus Jefford ang nangungunang general ni Kerim. Ang kanyang mga kamay ay natural na nabahiran ng dugo, kaya kahit na ang talam na ito ay hindi pumatay kay Matthew, ang huli ay mapupunta sa isang comatose state. Gayunpaman, nang malapit na siyang mag-swing den blade, lumipad ang isang maliit na bato. Isang shockwave ang tumama sa kamay ni Gus, at ang talam ng bakal ay pinalipad sa malayo. Agad na tinamaan ng suntok ang kanyang tiyan, na parang saranggola na siyang ibinalik. Bago pa man siya makalapag, si Gus ay nag-blackout at nawala ng malay. Ano ang nangyayari? Walang oras na mag-react ang mga tauhan ni Gus. Nakita nila ang isang silhouette na mabilis na lumilitaw sa kanilang paligid na parang kidlat. Swish! Swish! Bam!